Hey! What's up? What's up? Sa video na ito, samahan niyo po ako sa last ride ko with the Africa Twin. Yes, malungkot man pero masaya din dahil mapapalitan siya ng Gen 3 na Yamaha MT-09, yung 2022 model na i-review natin soon once na gumanda-ganda yung panahon, no? And abangan nyo rin yung comparison video na ginagawa ko comparing the GS Adventure versus the Africa Twin. So anyways, tara, let's ride! So ayun no, umuulan na naman. Parang napapansin ko tuwing kumukuha ako ng motor. Kasi nung sa GS, yung kinuha natin yung GS natin, umulan din ng napakalakas. At ito naman kukuha tayo ng bagong motor na MT-09. Isa-swap natin yung Africa Twin. Parang napapansin ko umuulan na naman. At ayan, kita nyo nga po, siguro mahahalata din. Medyo tinatagusan na ako ng lamig dyan, kaya humahawak na rin ako sa dibdib ko. Talagang umi-epekto na rin ng lamig. Guys, tignan nyo, 500 lang pinakarga natin. From 1 bar, naging almost full tank siya. So, sana maintindihan nyo yung adjustment na ginawa ko nung nagka-GSA ako. Kaya talagang na-shock ako. Okay, let's go. Huling pagas kay Africa Twin bago siya mapunta sa kanyang bagong may ari. Let's go guys! And dito naman sa part na to, talagang sa akin lang, dahil marami kaming pinagsamahan ng motor na to, parang gusto ko lang maramdaman ulit yung for the last time, yung power niya, no? Kaya medyo humahataw ako dito kahit medyo basa at medyo traffic. Parang mamimiss ko kasi talaga to eh. Meron ako naging emotional attachment dito sa motor na to rin kasi. Dahil marami-rami kaming pinagsamahan nito, nakarating kami sa Baler, sa Mindoro, at kung saan-saan pa. Kaya maraming salamat din sa Diyos at nagkaroon ako ng opportunity na magkaroon at maride ng maraming beses ang isang Africa Twin. And ayan, andito na tayo sa Petron, Marilao. At dito nga pala kami nagkasundo na mag-meet. Dahil siya ay galing sa South, ay hindi pala sa Pasig, at ako ay galing naman sa Kalumpit, Bulacan. So parang halfway meet up na yun nangyari. And nauna ako nakarating dito, so medyo naghintay ako sa kanya. Saglit lang naman. Good time na rin para makapagkape-kape ako and makapag-chill dahil to be honest, parang sa point na to mas natatakpan na ng excitement and saya kesa dun sa lungkot na mawawala si Africa Twin, no? Hindi na rin ako mapakali nung time na yan, kaya kailangan ko mag-chill ng konti, magkape-kape. So, hintayin na lang natin yung ka-meet up natin. Muulan pa nga. Sheesh. Pagdating ng kaswap natin, ayun nga pala, shout out kay Sir Kevin, no? Agad kong chinek yung unit niya and fresh naman kagaya ng unit natin na i-swap sa kanya. And chinek namin yung papers ng both bikes and parehas namang okay.
And FYI nga pala guys, nag-add siya ng cash kasi hindi hamak naman na mas mataas yung value ng bike ko kaysa sa bike niya, no? Kaya all goods, overall satisfied naman kami both. So nagtuloy kami sa deal. Oh, baka hindi ka pa nakasubscribe. Mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga i-upload ni EJ Power Rides. Click the notification bell. Thank you! Gagawan ko rin to ng in-depth review guys, pero separate video na natin. And for now, bibigyan ko lang po kayo ng first impressions ko sa kanya, no? And ayun, as usual sa mga naked bikes, maliit talaga yung turning radius nila, no? Nakailang gamit na ako ng iba't ibang naked bikes, pero pare-parehas yung kanilang turning radius. So kung galing ka sa adventure bike na kagaya ko, you really have to be careful dahil kung hindi, pwede mong madrop yung bike pagka nag-U-turn ka. Second is, ang lakas talaga ng torque niya. Hindi ko in-expect na ganito kalakas yun sa first ride ko sa kanya, which is itong video nga na ito dahil ini-edit ko po yung video ngayon 1 week apart mula nung nakuha ko siya. Kaya medyo nagkaroon na kami ng kumbaga bonding ba? Parang ganon. Kaya konting piga mo lang talaga sa kanya eh. Magwiwili talaga siya. And ngayon kahit papano, medyo na full power ko na yung throttle niya, no? Kaya you really have to respect this bike's power and torque. Third is, ang gaan niya talagang dalhin. As in, magaan talaga. Siguro hanggang dyan na muna tayo and wait nyo na lang yung full review natin dito sa bike na ito. Guys, ang masasabi ko lang sa motor na to is grabe siya. Grabe, napakagaan dalhin, napakalakas, ang lakas ng torque. Talagang master of torque ang MT-09. Grabe. Diba, ang lakas talaga. Napakagaan dalhin. Sulit na sulit. Siguro magkakaroon pa tayo ng separate video dito na full review. Ito naman ay parang first ride impression lang, no? Parang feeling ko nga, para din no yung GS, parang feeling ko napakagaling kong magmotor. Totoo nga yung sinasabi nila sa GS, and may narinig din kay Reed ko ata, narinig yun na feeling niya ang galing niya magmotor. Kung si Reed nasabi niya na hindi naman hamak na mas magaling sa akin, totoo. Parang ang galing-galing ko nga magmotor din dito dahil ang gaan niya and equipped siya ng technology. So ayan ang ating bagong MT-09. Kararating lang natin dito sa ating lugar ngayon. Malaki yung tangke niya, oh, malaki tignan, macho tignan, grabe. So ayan, patikim muna guys ha. Abangan nyo po yung full review nito sa... Pero syempre mauna na yung GS bago to. Sa konting sound check. Alright.
And don't forget to like, share, and subscribe. Once again, EJ Power Rides out.